Samantala po sa mga kababayan po nating excited ng makasakay sa 1970s Love Bus. Nauna na pong inilunsad sa Metro Cebu at Davao, available na po at makikita na rin yan sa Metro Manila simula po ngayong araw. Yan ang ulat ni Noel Talakay live. Noel. Tama ka dyan, Ryan, dahil nandito na sa Metro Manila at good news nga ito para sa mga taga National Capital Region dahil ma-experience na nila yung Love Bus na ngayon araw nga ay inilunsad nga ito dito sa Valenzuela City sa kanilang Valenzuela Gateway Bus Terminal. Hindi pa man nakakasakay ng Love Bus at masubukan ang libreng sakay nito, may plano na agad si Ruel de los Santos, 52 years old at stroke patient sa kanyang matitipid na pamasahe. Kasi may anak ko kung nag-aaral, imbis na ipapamasahe ko, may ibabaon na, may bibigay pambaon sa kanila. Ang Love Bus libreng sakay program ay nandito na sa National Capital Region o NCR. Pinangunahan ng First Family ang paglungsad nito sa Valenzuela Gateway Terminal ngayong araw. Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos sa nasabing lugar sakay ang electronic bus kung saan ito ang gagamitin para sa Love Bus dito sa NCR. Malaking tulong ito para sa pagbawas sa pollution, para sa gastos ng krudo. At meron po tayong programa na para sa mga, unang-una, para sa mga PWD ay libre na, para sa mga senior citizens, libre na rin. At malapit na, lalabas na para sa mga estudyante, may 50% naman na discount. Ang Love Bus ay libre para sa lahat ngayong Setyembre. Pero sa susunod na buwan, magiging libre na lang ang sakay tuwing rush hour. Sa umaga, simula 6 a.m. hanggang 9 a.m. At rush hour ng hapon mula 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero pag hindi naman rush hour, Ryan, libre na lang ang pasahero dito na PWD at senior citizen. Para makasakay at malaman ang ruta at terminal ng Love Bus, dapat mag-download ng Love Bus app sa Google Play. Merong 20 mga electronic buses na ipamamahagi sa 20 Sustainable Livelihood Program o SLP associations ng National Capital Region kung saan miyembro ng isang PWD association si Mang Ruel sa lungsod ng Valenzuela. Anya, malaking tulong ito sa kanya lalo na't wala siyang trabaho at may 3 anak na mga elementary pa lang. Ang SLP ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung saan nagbibigay ito ng kabuhayan sa mga PWD. Makakatulong, pambili ng gamot, pambili ng bigas. Ang capacity ng isang e-bus, pag walang wheelchair, 20 seatings plus 15 standing ang pwedeng sumakay na pasahero. Kung may wheelchair, dahil hanggang 4 na wheelchair ang kasya, kaya yung seating capacity ay magiging 15 na lamang. Pauna lang po, ang gusto ng Pangulo is mapalawak ng gusto itong Love Bus program. Nasorpresa rin ang Pangulo dahil inawitan siya ng happy birthday song bilang pagbati sa kanyang kaarawan. Masyado kayong bata, hindi. Itong aming bagong Love Bus ay mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Sa nasabing paglungsad, sina Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation at mga local officials ng Valenzuela City. Ryan, sa pagdiriwang naman ng ika-68 na kaarawan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Valenzuela Medical Center upang silipin ang ipinatutupad na zero
Zero Balance Billing Policy. Lain nito na masigurong na makakakuha ng serbisyong medikal ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap at mahihina sa lipunan nang hindi nagbabayad ng karagdagang gastos. Kasama niyang bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos at anak na si Joseph Simon Marcos. Ilan sa mga dinalaw ng Pangulo ay ang Pediatric Ward, Kangaroo Mother Care Ward at ang Surgery Section ng ospital. Ryan, ang Zero Balance Billing Policy ay isa sa mga inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon na layon talaga nito na wala na talagang babayaran yung mga mahirap nating kababayan kung sila ay mako-confine sa mga ospital, lalong-lalo na yung mga ospital na nasa ilalim ng Department of Health. Ryan? Maraming salamat, Noel Talakay.